Good day, Ka Solo Flight. We are now chapter 50.5, season 3 here in Canada, and now part 4. Thank God for the strength He always given to us, and also for the wisdom. Dito tayo ngayon mga ka-solo flight sa labas tayo ng mall ngayong umaga mga ka-solo flight. Inagahan natin kasi para hindi masyadong mainit. Ito ang ginagawa natin dito mga ka-solo flight. Kakalasin natin yung bakod na yan, yung lumang kahoy na yan mga ka-solo flight. Actually nagawa ko na yan kahapon, nasimulan ko na yan kahapon. Pero inabot na tayo ng medyo paubos na yung oras natin, uwian na. So, tinuloy natin ng mas maaga pa para hindi tayo masyadong mainitan mga ka-solo flight. So, ito, panoorin natin mga ka-solo flight kung paano natin kakalasin yan. Hanggang doon yan sa dulo mga ka-solo flight. Medyo nahirapan tayo dyan mga ka-solo flight na kalasin yan kasi medyo matagal na yan eh. Yung mga screw niya masyado nang dumikit. Siyempre ulan araw. Tapos isa pa mabigat yung kahoy, mabigat. Mahirapan tayo magkalas-kalas. Tapos makapal pa siya. Ang sukat ng kahoy mga ka-solo flight ang standard 2x6 siguro yan, pero undersize na yung sukat niya. Mga 1.5 by 5.5 na lang siguro yung sukat ng ka-solo flight. So ayan, kakalas natin siya isa-isa. So salamat naman sa Diyos mga ka-solo flight kasi binibigyan na tayo ng kalakasan saka ng wisdom para paano diskarte natin para makakalas natin yan mga ka-solo flight ng maayos at saka mas maingat kasi marami ng mga sasakyan na nakapark dyan. So baka tamaan natin mga ka-solo flight, no? Kaya iniingatan natin. So isa pa mga ka-solo flight, yung kahoy na yan mabigat, ang hirap niyang buhatin mga ka-solo flight, no? Na-imagine ko nga, sabi ko parang ganito yung krus. Yung krus o yung cross sa English na binuhat ni Jesus Christ noon. Nung ipinako siya sa krus. Bago kasi siya pinako sa krus, pinagbuhat siya niyan. Pinagbuhat siya ng krus mga ka-solo flight, no? Kung alam naman natin lahat yun, yung istorya nun. Pero alam ba natin mga ka-solo flight, bakit ginawa yun ni Jesus Christ? Bakit siya ipinako sa krus? Bakit kailangan niyang gawin yun?
alam ba natin mga ka-Soul of Light? So, alam nga natin yung storya na ipinako siya, namatay siya sa krus, nabuhay. Alam ba natin bakit? Siguro i-share ko lang sa inyo mga ka-Soul of Light habang nanonood tayo. Ayan. Tinry ko yan mga ka-Soul of Light na ipasan sa balikat ko. Mabigat mga ka-Soul of Light. Kapraso pa lang yun yung nilakad ko. Ano pa kaya yung layo ng nilakad niya? No? Yung layo ng nilakad ni Jesus Christ noon habang pinapasan niya yung cross. Ang layo noon mga 2,000 feet. Kung sa meters, 600 meters yun mga ka-Soul of Light. Para mas maunawaan natin kung gaano kalayo yun. Mga 750 na steps mga ka-Soul of Light. Ganun kalayo, kahaba yung nilakad ni Jesus Christ noon mga ka-Soul of Light. Para sa atin. Para sa kasalanan natin mga ka-Soul of Light. Ang kabayaran kasi sa kasalanan na nagawa ng mga tao, mga ka-Soul of Light, nung unang panahon ay kamatayan. Ipapako sa krus. Sa ngayon, nangyari dito sa atin, binibitay o kaya naman makukulong ng habang buhay hanggang sa mamatay. Kabayaran yon sa kasalanan. Pero nung unang panahon, ipinapako sa krus yung mga nagkakasala. Yung ginawa ni Jesus Christ noon, mga ka-Soul of Light, na ipinako siya sa krus, para sa atin yon, para sa mga kasalanan natin. Kumbaga sa utang, siya yung tutubos, siya yung magbabayad, imbis na tayo. Ganun kamahal ng Diyos Ama, ang mga tao. Tayo yon. Ganun tayo kamahal ng Diyos Ama. Binigay niya o pinababa niya si Jesus Christ, yung kaisa-isa niyang anak, para matupad yung misyon, mga ka-Soul of Light. Yung misyon na mabalik ang tao sa Diyos, kasi nahiwalay tayo, mga ka-Soul of Light. Nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Sobrang kasalanan na ng mga tao. Kaya nagkaroon ng hiwalay o nahiwalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero dahil sobrang mahal tayo ng Diyos, mga ka-Soul of Light, gumawa siya ng paraan. Pinababa niya si Jesus Christ na para maging magkatawang tao, para maranasan ni Jesus Christ maging isang tao, kung paano masaktan, kung paano magmahal, kung paano magutom, lahat, mga ka-Soul of Light. Naramdaman ni Jesus Christ yun, kung paano maging tao. Kaya dumating sa panahon, nasa tamang edad na siya, nangyari na yung plano ng Diyos
ng Diyos Ama para sa mga tao. Yun yung ipapako si Jesus Christ sa krus para tubusin yung mga kasalanan ng tao. So, ganun tayo kamahal mga ka-Soul of Light. Kaya naman mga ka-Soul of Light, ang part naman natin, ang part naman ng tao, para mabalik sa Diyos o para maligtas ang tao sa kasalanan, sa kaparusahan ng kamatayan, ay kailangan niyang tanggapin si Jesus Christ. Sabi ng mga tao, sabi ng mga nakakausap ko, oo naman, tinanggap ko si Jesus Christ. Oo naman, mahal ko si Jesus Christ. Oo naman, nagdadasal ako. Mga ka-Soul of Light, hindi sapat yun. Hindi sapat yung alam natin sa sarili natin na tinanggap natin si Jesus Christ. Tinanong ko, paano? Paano mo tinanggap si Jesus Christ? Oo daw, nagdadasal daw siya araw-araw. Pero hindi niya alam mga ka-Soul of Light na kailangan meron kang relasyon sa Diyos. Kailangan tanggapin mo siya sa puso mo bilang Diyos, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas ng buhay mo, mga ka-Soul of Light. Lahat tayo, mga ka-Soul of Light, mamamatay. Mamamatay tayo, mga ka-Soul of Light. Kailangan nating ihanda yung mga sarili natin dyan. Kasi habang panahon na yan, kamatayan na yan, mga ka-Soul of Light. Hindi natin alam kung saan tayo mapupunta pag mamatay tayo. Kung sa langit ba o sa impyerno, mga ka-Soul of Light. Tayo lang nakakaalam yan at ang Diyos. Pero mga ka-Soul of Light, gusto kong i-share sa'yo para makasigurado ka kung saan ka pupunta. Ako confident ako mga ka-Soul of Light na sa langit o makakasama ko ang Panginoon kung ako mamamatay anytime, mga ka-Soul of Light. Paano yon mga ka-Soul of Light? Kasi kailangan mong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Sabi ng maraming tao, may relasyon na kami ng Diyos. Paano? Sa paanong paraan? Kasi may paraan siya mga ka-Soul of Light. Kung paano ka magkaroon ng relasyon sa Diyos. Yun ang hindi alam ng maraming tao. Inaamin nila, tinatanggap nila na may relasyon sila sa Diyos. Kasi nagdadasal sila palagi. Ang hindi nila alam na kailangan nilang tanggapin, mga ka-Soul of Light, sa puso nila ang Panginoong Yesus. Hindi ko na patatagalin, mga ka-Soul of Light. Ito yung paraan gusto kong i-share sa inyo. Ito lang yung gagawin mo, mga ka-Soul of Light. Kung ikaw at ang mahal mo sa buhay mo, kunyari meron kang nililigawan o liligawan. Siyempre, para magkaroon kayo ng relasyon, kailangan mong makipag-usap sa kanya. Kailangan mo siyang kausapin. Kailangan mong ibigay yung puso mo sa kanya. So, paano ba yon mga ka-Soul of Light? Siyempre, makikipag-usap ka. Kung sa Diyos, mananalangin ka, magdadasal ka sa way na pakikipag-usap sa Kanya. Simple lang mga ka-Soul of Light ang sasabihin mo. Pipikit ka, mananalangin ka, siguro mas maganda mga ka-Soul of Light, dun sa isang lugar na ikaw lang ang makikipag-usap sa Diyos o magdadasal, mga ka-Soul of Light. Kausapin mo siya, mga ka-Soul of Light, magdasal ka. Ganito ang sabihin mo, mga ka-Soul of Light. Panginoong Yesus, maraming salamat po. Ako po'y napili mo. Ako po'y naririto, Panginoong Yesus, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoong Yesus. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Linisin mo po ang aking puso. Panginoong Yesus, binubuksan ko po ang aking puso sa oras na ito.
Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking Diyos, bilang aking tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka, Panginoong Yesus, sa aking puso. Pangunahan mo po ako, Panginoon, sa aking mga gagawin, sa aking buhay. Simula ngayon, Panginoong Yesus, binibigyan kita ng karapatan sa aking buhay na pangunahan mo po ako. Mangusap ka po sa akin, Panginoong Yesus, sa oras nang ako ay magkakamali, sa oras nang ako'y magkakasala. Kausapin mo po ako, Panginoong Yesus. Maraming salamat, Panginoong Yesus, muli sapagkat ako'y pinili mo bilang iyong maging anak, bilang iyong maging kapamilya, Panginoong Yesus. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganun lang mga ka-solo flight ang gagawin mo sa pakikipag-usap sa Diyos. Or kung gusto mo mga ka-solo flight, pwede mong balikan yung panalangin na sinabi ko sa iyo katatapos lang. Pwede mong balikan at sabayan mga ka-solo flight. Pwede mo siyang maging guide kung paano mo sasabihin mga ka-solo flight. Ganun lang kasimple. At pagkatapos nun mga ka-solo flight, pwede mo nang sabihin sa sarili mo na anytime pag mamatay ako, alam ko na kung saan ako pupunta. Kasama ng Panginoong Yesus doon sa kaharian niya sa langit. Sinabi ng Diyos sa kanyang salita mga ka-solo flight sa Bible. Sabi ni Jesus Christ, ako ang daan ng katotohanan. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga ka-solo flight, hindi sinungaling ang Diyos. Hindi siya sinungaling. Kaya gawin mo to ka-solo flight habang hindi pa huli ang lahat sa buhay mo.